Isang grade 9 student ang sugatan matapos umanong saksakin ng kapwa 17 anyos naman na grade 10 student sa labas po ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental nitong Martes lang ng hapon. Ayon po sa pulisya, nagtamo nga ng saksak sa tiyan ng biktima at agad pong naisugod sa ospital. Habang arestado naman po ang suspect at na-recover ang patalim na ginamit sa insidente. Lumalabas sa investigasyon na posibleng nag-ugat po ang pananaksak sa matagal ng personal na alitan ng dalawang menor de edad. Sa pahayag po ng eskwelahan na iparating daw ng biktima sa kanyang advisor ang banta sa kanyang kaligtasan bago nga ang insidente, ngunit umalis pa rin ito ng campus sa kabila po ng payo na manatili na muna sa loob ng eskwelahan. Dahil po sa insidente, pinaigting ng paaralan ang mga hakbang sa seguridad habang nanawagan naman po mga opisyal ng mas mahigpit na pagtutulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante. Muling nakapagtala po ng kaso ng African Swine Fever sa Negros Occidental. Kinumpirma ito ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa nasabing probinsya. Ayon po sa BAI, 1% na ng mga baboy sa probinsya ang apektado. Kumakala pa raw sila ng datos para po sa eksaktong bilang nito. Ipinag-utos na ng provincial government sa mga hog raiser ang pagpapatupad ng mga hakbang kontra ASF. Kabilang na po dyan ay ang agarang paglilibing ng mga patay na baboy at paglilinis ng mga apektadong lugar. Umabot po sa 18,000 baboy ang namatay mula po sa ASF noong taong 2023. Dumami naman po ang kaso ng dengue sa bayan ng Tuba sa Benguet. Sa datos po mula sa kanilang Municipal Epidemiology and Surveillance Unit, mayroon ng 54 na kaso ng dengue mula pa po noong Enero. Mas marami kumpara sa 36 na parehong panahon noong nakaraang taon. Nagbigay naman po ng paalala ang health officials sa mga residente na tiyaking walang imbaka ng tubig na maaaring pangitlugan ng mga lamok, lalo na po ay tag-ulan na ngayon mga kapatid. Sa iba pang balita, nasunog pong 16 na bahay sa Ormoc City sa Leyte. Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang sumiklab ang apoy. Pahirapan po sa mga bumbero dahil makitid ang daan sa pinangyarihan ng sunog. Tumulong naman pong ilang residente sa pagpasa-pasa ng mga balde ng tubig. Naapula ang sunog makalipas ang 1 oras. Wala naman pong napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Inaalam pa ang kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.